Hey, what's up? Magandang umaga. Kagigising ko nga lang. Ngayon pupunta nga ako sa tindahan para bumili ng kape. Dahil yun lang ang pangimagas ko. Kagigising ko lang, bibili muna akong kape. Kape syempre. Yun lang may pangimagas ko pag umaga. Hindi ako mag-almusal ng kanin. Tapos sanay, bili mo ng kape. Pabili akong kape, Nay. Plastic. Kape ko blanca. Yun nga, nung nakuha ko na nga pala yung kape, syempre pinlex ko na sa inyo para wala akong kape talaga yun o hindi. Yung nga nakuha ko na nga pala yung kape at may mukha ako pala ako umuwi. medyo dry pa kasi ako naghihilamos. Ganito ng buhay ko. Naghihilamos to. Naghihilamos pa lang yan lang. At yung nga fast forward, di ko na nga pala pinakita sa inyo kung paano ako naghilamos. Basta ginawa ko na lang kapag tapos ko bumili ng kape, kinuha ko na pala yung walis dyan. Yung anong pagkakuha ko nga pala ng walis, dali-dali ko na rin pala ng walis yun sa may harap namin. Kasi palaging madumi dyan at di ko rin napapansin na lagi nagkakalat pala yung mga taong mga dumadaan, pati na rin yung mga kapatid. Pagkatapos ko nga palang walisan dyan sa may harap ng gate namin, sinunod ko naman dito sa may kabila. Diyan nga pala yung pinutol ko na sa may seresa at sa may harap nila nanay. Inalis ako na nga rin pala dyan para malinis na rin. Ito pagkatapos ko nga palang magwalis, sinunod ko rin na nagtimpla na rin pala ako ng kape dyan. Tinimpla ko na nga pala dyan yung binili ko ng kape kanina, kinananay. Pagkatapos ko nga dyan ilagay yung kape, may kasama ko na may papakita sa atin yung dalawa ko. Talagang kalokohan nga talaga ng bayaw ko no? Ha, daming alam Pati yun pinakita pa talaga sa misa naman yung ate ko tawang ng tawa. Sa kalokohan talaga ng bayaw ko lahat magkasundo. Yun nga, back to topic, katapos kong lagyan ng kape, nilagyan ko na nga rin pala yan na may tubig at tinalo-halo ko na rin. Siyempre pagkatapos ko nga itimple, siyempre tamang flex naman dyan. Siyempre tamang kape habang nagsasalamin. Siyempre ganyan naman talaga lagi. Kailangan pagkatapos kumising ng umaga, kailangan palagi ka rin magkape. Shit naman, ba't palaging meron palagi? Pagkatapos ko nga i-flex yung sarili ko sa harap ng salamin habang nagkakape, dali-dali ko na rin pala itong inubos tong kape ko. At pagkatapos ko nga palang inumin yung kape ko, i-flex ko na rin yung sarili ko kahit mukha akong burat. Pagkatapos ko nga palang i-flex yung sarili ko, yun ang iniisip ko at iniintay ko kung anong itututo sa akin ni ate ko. Diyan nga fast forward, nananalamin na nga pala ako at nag-jacket na nga pala ako dyan. Sinutusan ako ni ate ko. Tapos ko nga pala dyan nananalamin, maglalagay nga pala ako dyan ng sunscreen. Tanungin nyo ako bakit ako naglalagay ng sunscreen dahil mainit nga pala. Pang protection ko rin pala yan sa araw once na mainit. Dahil pag hindi ako naglagay ng sunscreen, kapag tumutok naman ako sa araw masakit. Kahit naman sino mas pipiliin solusyonan kaysa masaktan, diba? Haha, joke lang. Kaya kung ako sa inyo, isipin nyo na mabuti bago nyo gawin. Kasi masakit masaktan lalo na pag sa uli. Hari mo, pakapitso, sibuyas, bawang, paminta. Luluto ako mamaya. Hehe. Yung nga pagkatapos ko nga mag-sunscreen, nagsuway na rin ako dyan. Kasi nakita ko kasing medyo gulo-gulo yung buko kahit di ko naman talaga inaayos ng todo Pag natural hindi mo nga inaayos At yung nga pagkatapos ko nga mag-supply dyan syempre tamang flex naman kahit mukha akong burat. Okay lang maging burat basta may araw. Medyo madilim talaga doon. Madilim talaga doon. Bawang, paminta. Luluto ako mamaya. Hehe. Yung nga kaya hindi ko pinakita sa inyo yung pagpasok ko sa loob kasi wala rin naman kayo makikita kasi nga madilim madilim nga ha. Yung nga fast forward naglagay na nga pala ako dyan ng balabal, di ko na nga pala pinakita sa inyo kung Guys, paano bibili akong ulam. basta yun, naglagay na lang ako Bibili akong ulam na paalis na nga rin pala ako. luluto ni ate. Hindi ko alam kung ano yung iluluto niyang ulam pero siguro baka Bicol Express kasi naghahanap siya kanina hinarap niya yung isang cellphone. Hinarap niya, sabi niya nag-search daw siya ng mga pwedeng lutuin ulam. So ito yung pera. Alam niyo kung bakit nakaganito ako? Alas balot na balot ako. Balot na balot ako kasi sobrang init. Yung iba naman yung mga puno dito. Alas wala akong mag-rate ang puno dito na malalaki sa may daan talaga. Sa mismong daan wala. Ang magitang ganun kalalaking mga malalaking puno. Kaya tignan mo ako, balot na balot ako. Nadyan ako. Pero presko naman to kahit ganito kahit na balot na balot ako. Presko siya kasi sobrang lambot lang ng tela niya. As in maganda. As in maganda yung tela niya. Okay na ako yung tela niya. Hindi naman siya tulad ng ibang tela na sobrang kapal. Tapos hindi siya literal na sobrang init. Ito hindi. Hindi katulad ng ganun. Ito malambot na to, presko pa. Kahit na mainit, hindi mo talaga mararamdaman na sobrang init. Kasi malambot lang yung tela niya.
yun, dito na ako sa may talipapa. So titignan ko lang kung saan dito pwede bumili. Kasi yung iba dito nakasara na eh. Anong oras na ba? Wait lang, titignan ko kung anong oras. 11:20 na. 11:20 na. So mag-aalas 12 na rin. Baka magsakto rin na makapagluto si ate ko ng mga 12 mahigit. Kakain siguro kami mga 12 mahigit ganun. Kasi oras na rin kami nagsigising. Kaya yun. Dalawang pizza po. Yung nga fast forward ngayon, hindi ko na nga pala binili sa inyo kung saan ako nanggaling. Basta yun, nandito na nga pala ako sa bilihan ng pitso. Ito nga yung mga binibenta nila dito nga pala ako bumili ng pitso kay ate. Hindi ba? Bumibili ni ate ng mga ulam sa may pinapuntahan kami. Bicol Express? Kami dinadiretso. Sili green, bagok, bawang, luya, sibuyas ko kang mama. Yung nga banda dyan nga nung kinakausap nga pala ako ni ate, wala akong masabi kasi hindi ko nga pala naalala at hindi ko natandaan kung ano yun. At ito nga tamang flex na naman kung ano yung mga binili ko. Dyan na nga pala lahat yun, kompleto na. Siyempre dadagdagan niya tayo ni ate ng Coco Mama kasi hindi makukompleto yung sangkap kung wala namang gatas, diba? Wala kang makikita ang Bicol Express na walang gatas. Hindi gatas na Bear Brands, wak at saka kahit ano I mean, yung Coco Mama ba? Coco Mama. Yung pagtas nga pala ikwenta ni ate, nakuha ko na nga rin pala yung sukli at nabilit mo nga rin pala lahat ng mga kailangan. At syempre tinime-lapse ko na rin at di ko na rin pala binidyoan dyan yung mga dinaanan ko at dito tamang flex na naman ako na mukha kahit mukha akong burat. Ano na naman yan? Pasikat ka na naman boy. Pwede naman i-flex yung mukhang burat na yan eh. Basta huwag ka lang magpapasikat. Yung agis flex ko nga rin pala yung pinili ko ng mga pangsangkap. Matambay sila kasi medyo mainit. Iwan ba ako? Pala dito yung aso namin. Yung nga nandito nga pala ako sa skinita namin at nakita ko nga rin pala dyan yung motor ng bayo ko. Baka alis siya dyan kaya niready niya yung motor niya. Yung nga ito nga pala si ate ko, binigay ko na nga pala sa kanya yung sukulat, binigay ko na rin pala sa kanya yung mga pansangkap na iluluto namin dalawa. At pagkatapos ko nga ibigay sa kanya yung nilapag niya dyan sa may lamesa at tinignan niya kung tama ba talaga lahat ng mga binili ko. Pagkatapos nga palang tinignan lahat ng binili ko, sinimulan ko na rin pala maghiwa dyan dahil tutulungan ko nga pala dyan yung ate ko paano magluto ng Bicol Express. Niluna ko lang nga rin pala dyan pinagagayat itong manok. Hindi ako nahihirapan dyan, sadyang mapuro lang talaga dyan yung kutsilyo. Pagkatapos ko nga gayat-gayatan yung isang pitso, sinunod ko naman itong pangalawang pitso. Ganun na naman yung process, dapat tamang hiwa, tamang saktong hiwa lang talaga. 10 cm by 10 cm equals pangako na nabulukod na pa ako, Remo. Dahil joke lang yan, dapat kahit anong hiwa dyan, basta maganda yung pagkahiwa at dapat sakto lang din. Syempre, kailangan maliliit lang talaga yung paghiwa dyan pag gagawa ka ng Bicol Express. Pinagagayat-gayat ko na nga pala to at pinanggigilan ko nga rin pala dahil sa sobrang purol ng kutsilyo. Pagkatapos ko nga palang pinaghiwa yung manok, sinunod ko naman dyan yung sibuyas. Binilatan ko nga muna dyan gamit ng kutsilyo ni Panday. Pagkatapos ko nga palang balatan do at pagkatapos ko rin gamitin ng makapangyarihan kutsilyo ni Panday, ay pinaghiwa-hiwa ko na nga rin pala to ng by centimeter. Tapos ko nga palang pinagagayat-gayat, inilipat ko na nga pala to sa may plato ni Super Inday. Super Inday nga pala, siya pala yung gumanap sa may Super Bibe. Ay, Bibe ba yun? Basta yun na yun ha. Tapos kung ilagay dyan sa may plato ni Super Inday, sinunod ko naman na hiwa-hiwain gamit ng kutsilyo ni Panday. Ganun ulit katulad ng dati, hiwain mo ulit ng 10 cm by 10 cm. Tapos kung hiwa-hiwain yung makasaysayang sibuyas, sinunod ko naman tong luya ni Aling Junita. Kung alam nyo nga si Aling Junita, siya nga pala yung sumasayaw sa laro ni Duterte, yung nagsasalita ng bitch town, AA. So nga pagkatapos ko nga balatan yung luya ni Aling Junita, sinunod ko naman itong pinagagayat na parang mahal kita. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Yung nga sana all may true love. Pagkatapos ko nga palang pinagagayat-gayat yan, sinunod ko naman tong bawang ni Mang Pepe. Kung kilala nyo nga si Mang Pepe, siya nga pala yung gumaganap sa may telebisyon. Gumaganap sa telebisyon na hindi namamatay. Basta yun na yun. Tama ba? Pepe ba yung pangalan nun? Tama ba yun ba yun? At pagkatapos ko nga palang gayat-gayatin yung bawang ni Mang Pepe, sinunod ko naman yung siling green ni Aling Gloria. Kung kilala nyo nga si Aling Gloria, siya nga pala yung gumaganap dati sa Once Upon a Time. Yung daig kayo ng lola ko. Ay, tama ba? Basta yun na yun. Pagkatapos nga dyan, sinalan ko muna nga yung pamalakas ang kabali ni mama. Pagkatapos nga rin, sinunod ko na rin buksan. At sinunod ko na rin ilagay yung makasaysayang mantika sa bahay. Pagkatapos ko nga ilagay yung mantika makasaysayan sa bahay, inintay ko munang uminit yung kawali. Pagkatapos ko nga painitin yung kawali, sinunod ko naman ilagay yung pinagtadtad na manok ng kapitbahay. Dahil syempre biro lang yan. Syempre minegos-megos ko na dyan at tinalo-halo at pinaikot-ikot gaya ng pagpapaikot sa'yo. At nga ka nahulog ka naman. Pagkatapos nga rin, nilagyan ko naman ng kalasag ni Captain America. Biro lang syempre para akong tanga dyan ah. Pagkatapos kong takpan ay binuksan at tinalo-halo ko na nga dyan at pinag-ikot-ikot ko na nga gaya ng pagpapaikot sa'yo dati. Yung nga fast forward nga, hindi ko lang nga pinakita sa inyo kung paano ko nilagyan ng mga sangkap yan lahat. Yung nga binuksan ko nga pala dyan at titikman ko nga pala, syempre sobrang tamis na parang dating tayo. Biro lang syempre. Dyan pagkatapos nga ibibigyan nga natin yan ng katiting na montage. At
syempre that is not enough. Sinunod ko na nga pala dyan yung pinagtatadtad kong siling green ni Aling Gloria. Tapos kung nga ilagay, sinunod ko na rin takpan ng kalasag ni Captain America. That's just how I feel. Yeah. Hey, dynamite, turn to a million and we all rich. That's just how I feel.